Walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 76, Kalupitan. Ang ekspresyon ni Nan Gangling ay unti-unting nagiging yelo. Matalim na parang espada ang ekspresyon ng kanyang mga mata habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. Si Chu Qing ay ang patriarch ng Hao Yusek. Siya ang ama ni Chu Zanpang. Si Han Zutian ay ang patriarch ng Ice and Snow Mountain Village. Si Teng Wushan ay ang vice-patriarch ng Mo Shusek. Si Duan Tianlang ay ang prinsipe ng Imperial Family at siya rin ang ama ni Duan Han na dumating sa Yunhai sect kamakailan at itinapon. Ang lahat ng mga taong ito ay kabilang sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang sects at clans. Dumating sila, noong Elite Disciple exam at parang hindi sila dumating na may magandang intensyon. Patriarch ng Gangling, lahat ng mga taong ito ay bibisita sa parehong araw, ito ay medyo kakaiba. Si Duan Tian lang ang taong nakatayo sa napakalaking espada. Nakasuot siya ng napakagandang plato ng baluti na nagpamukha sa kanya na isang maringal na pinuno. Ang dambuhalang espada ay nagsimulang mawalan ng altitude at lumipat patungo sa viewing platform na sinamahan ng tunog ng atmosfera na napunit sa ilalim ng presyon nito. Kasabay nito, si Chu Qing at Han Zutian ay dahan-dahan ding bumababa sa entablado habang mukhang napakamapagpakumbaba. Sa tabi ni Duan Tian lang, si Duan Han ay nakatitig kay Nan Gangling na mukhang walang pakialam. Pinahiya, siya kamakailan ni Nan Gangling at sinabihan siyang umalis sa Yunhai sect. Gayon ay may sama ng loob siya kay Nan Gangling at gusto siyang turuan ng leksyon. Oh hehe, isang karangalan para sa akin na matanggap si Duan Tian lang sa loob ng Yunhai sect. Please feel at home. Sabi ni Nan Gangling na may malamig na ngiti sa kanyang mukha at pagkatapos ay idinagdag niya. Hindi, lang namin inaasahan na magdadala ka ng napakaraming tao. Ano ang nagdadala sa inyo sa aking Yunhai sect? Hindi pa katagal, yung batang yon, binisita ka na ni Duan Han. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay napakalinaw. Din sa iyo. Nakikita ng kanyang kamahalan ang mga bagay na hindi natin magagawa. Sa makatuwid, naghahanda siyang tapusin ang paggawa ng Holy Courtyard ng Zuyu. Kaya, hinihiling niya ang ilan sa mga pinakatanyag na alagad sa loob ng bansa. Ang lahat ng mga sekta ay sumagot na at pumili ng ilan sa kanilang mga disipulo maliban sa Yunhai sect. Nang matapos siyang magsalita ay ngumiti si Duan Tian lang at hindi na dinagdagan pa. Si Nan Gangling ay gumagawa ng kakaibang mukha. Si Chu Qing, Han Zutian at lahat ng taong ito ay napakalakas. Ang kanilang mga anak ay napakatalino rin. Kung magpapadala sila ng mga disipulo doon ay mapapailalim sila sa kontrol ng Imperial Clan at bilang resulta, hindi sila kabilang sa Yunhai sect sa hinaharap. Ngunit napansin ni Chu Qing na nagsasalita si Duan Tian lang sa napakalma at malambot na tono kaya naman, hindi naintindihan ni Nan Gangling ang ibig niyang sabihin. Sige, ano ang iminumungkahi ni Duan Tian lang na gawin? Tanong ni Nan Gangling. Dahil hindi payag si Nan Gangling na ibigay ang ilan sa kanyang pinakamahuhusay na disipulo, ako mismo ang dumating sa ngalan ng kanyang kamahalan upang pumili ng ilan sa aking sarili. Ngayon ang araw ng Elite Disciple exam sa loob ng Yunhai sect. Makikita ko sa sarili kong mga mata ang pinakamalakas mong mga alagad at pipiliin ko sila ng isa-isa. Sabi ni Duan Tian lang sa mahigpit na paraan. Ang ekspresyon ng mukha ng bawat miyembro ng Yunhai sect ay biglang nagbago. Napakabagsik. Anong klaseng lugar sa tingin nila ang Yunhai sect? Ano ang nagbigay sa kanila ng karapatang pumili ng mga henyo ayon sa gusto nila? Ano ang mangyayari kung hindi ako pumayag? Sabi ni Nan Gangling habang lumalamig ang boses niya. Sasang-ayon si Nan Gangling tulad ng lahat ng iba pang patriarch na kailangang sumang-ayon. Sabi ni Duan Tian lang habang siya ay puno ng kumpiyansa. Siya ay nagsasalita na para bang ang kanyang salita ay batas at walang sino man ang maaaring pabulaanan siya. Hindi nagmamadali si Nan Gangling na pumili ng mga disipulo dahil sa Elite Disciple exam pero hindi rin siya dapat masyadong mabilis na sumangayon. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay hindi tatanggap ng mga karaniwang disipulo. Tatanggapin lamang nito ang pinakamahusay at pinakanamumukod-tanging mga disipulo ng buong bansa ng Zuyu. Bibigyan nila sila ng akses sa pinakamahusay na profound pill, ang pinakamahusay na mga armas at ang pinakamahusay na mga guro na magagamit. Ang mga mapagkukunan ay halos walang katapusan. Magkakaroon din ng posibilidad na matutunan ang pinakamakapangyarihang kakayahan na magagamit. Magagawa nilang pumili sa pagitan ng napakalaking dami ng martial skills at sila ang tunay na magiging mga haligi ng bansa. Sinasabi ni Duan Tian lang ang mga salitang iyon sa lahat ng mga disipulo ng Yunhai sect. Sinisikap niyang tuksuhin sila ng napakaraming kayamanan. Ang pagkakaroon ng akses sa walang limitasyong dami ng mga armas, tableta at kasanayan. Lahat ng mga disipulo ng Yunhai sect ay halatang matutukso, sino ang tatanggi sa napakagandang pagkakataon. Dumating sila sa Yunhai sect para sa kapakanan ng paglilinang. Nais nilang maging makapangyarihan. Kung ang Holy Courtyard ng Zuyu ay makapagbibigay sa kanila ng mas magandang cultivation environment pati na rin ng mas magandang cultivation facility, ano ang mga dahilan nila para manatili sa Yunhai sect? Sa sandaling iyon, maraming mga alagad ang hindi mapakali. Maraming mga alagad ang nakahandang ibigay ang kanilang buong makakaya upang matanggap sa banal na loob. Gaano kasuklam-suklam? Nagmura si Nan Gangling. Si Duan Tian lang na nagsisikap na magdulot ng lamat sa loob ng Yunhai sect. Ito ay tunay na isang tuso at walang awa na plano. Ang higit na hindi matitiis ni Nan Gangling ay malinaw na pinupukaw nila ang Yunhai sect sa mga pagkilos na ito. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na salungatin ang Yunhai sect. Isip ni Nan Gangling. Pagkatapos ay tumingin siya kay Duan Tian lang at sinabi. Dahil gusto ni Duan Tian lang na manood ng Elite Disciple exam, papayagan kitang manatili at manood.
Ang mga ranggo na labanan para sa ordinaryong disipulo at ang mga pangunahing disipulo ay ipinagpaliban ng isa pang araw. Ngayon, ang mga elite na disipulo lamang ang makakalaban. Nagkagulo ang mga tao nang marinig nila si Nangang ngunit ilang sandali pa, naunawaan na nila kung bakit niya ginawa ang desisyong iyon. Masyadong mahina ang mga ordinaryong disipulo kaya nawalan ng mukha ang Yunhai sect. Ang mga pangunahing disipulo ay ang puso ng Yunhai sect at hindi niya kayang mawala ang mga disipulong ito. Wala nang maraming oras bago ang isang pangunahing disipulo ay maaaring maging isang bagong haligi sa loob ng sect. Bilang karagdagan, hindi magandang ipakita ang lakas ng mga pangunahing disipulo sa mga hindi gustong bisita. Sa makatuwid, ang pagpapakita ng mga piling alagad ay ang pinakaangkop na desisyon. Nakangiti si Duan Tian lang. Magkakaroon ba ng anumang pagbabago ang mga aksyon ni Nangang Li? Mga piling disipulo, pumunta sa Life and Death Arena at gumawa ng isang linya sa pagkakasunod-sunod tulad ng ipinahiwatig ng listahan ng ranggo. Sabi ni Nangang Li, ang mga piling alagad, na ang pangalan ay nasa listahan ng ranggo na binubuo ng 81 disipulo. Ang buong pulutong ay nakatingin sa kanila ng may paghanga. Magkakaroon sila ng pagkakataong magdala ng karangalan sa kanilang sarili at sa sekta. Baguhin ko rin ang rules ng second round ng Elite Disciple Exam. Kung gusto mong mapabilang sa listahan ng ranggo, dapat mong hamanin ang isang tao na nasa listahan na ng ranggo. Kung manalo ka, ikaw ay mararanggo. Walang alagad ang maaaring hamanin. Nang 2 beses. Nagpatuloy si Nangang Ling sa pagsasalita. Muling nagkagulo ang mga tao. Maraming tao ang nabigo at nawalan ng pag-asa. Ang round na ito ay isang pagkakataon para sa mga disipulo na subukan ang kanilang sarili at ang kanilang sariling lakas. Gayunpaman dahil sa bagong tuntunin ay nagbago ang pagsusulit. Maraming mga disipulo ang hindi na magkakaroon ng pagkakataong subukan ang kanilang sarili laban sa mga piling disipulo. Ang mga laban na ito ay lalabanan hanggang kamatayan. Walang mga pihigpit. Boom. Ang nakakagulat na pangungusap na iyon ay parang bambang sumabog sa ulo ng lahat. Walang mga paghihigpit. Hanggang sa kamatayan. Kung hamanin nila ang mas malakas na mga elite na alagad, maaari silang matalo sa labanan at ang kanilang buhay kasama nito. Walang pagpipilian na sumuko, sila ay kakain. Nangangahulugan ng tagumpay na makita ang pangalan ng isang tao sa listahan ng ranggo ng mga piling tao. Ang pagkatalo ay may malubhang kahihinatnan hanggang sa ang isang kalaban na walang awa ay maaaring wakasan ang iyong buhay. Iyon ay isang malaking halaga na babayaran para sa pagkatalo. Mapanganib. Masyadong mapanganib ang pagsusugal sa buhay ng isang tao. Susubukan ko na lang ulit sa susunod na taon. Ang hindi mabilang na bilang ng mga disipulo ay umiling pagkatapos ng nakaraang pahayag. Marami sa kanila ang sumangayon sa katotohanan na ang pagtataya ng buhay ng isang tao upang makasali sa listahan ng ranggo ay hindi isang kapakipakinabang na panganib. Lin Feng, ang patriarch ay talagang malupit. Sumali lang ako sa mga elite na disipulo pero nasa unang Lingchi layer lang din ako. Sa listahang iyon na binubuo ng 81 pangalan, ang pinakamahina ay nakalusot na sa pangalawang layer ng Lingchi. Wala akong pagkakataon na manalo. Si Hanman ay nakangiti ng pilit. Akala niya ay magkakaroon siya ng pagkakataon na lumaban hanggat kaya niya sa Elite Disciple Exam ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Iba ang pakiramdam ni Lin Feng. Ang mga bagong panuntunang ito ay malamang nakaantong sa hindi kapanipaniwalang mga labanan. Hindi lamang matapang ang mga sasali, kundi sila rin ang magiging pinakakilalang miyembro ng sekta. Tanging yaong mga namumukod tanging alagad ang magsasapanganib ng kanilang buhay. Iyan ang gustong makita ni Nangang Li. Nais niyang ipakita sa mga taong ito kung gaano kalakas ang kanyang mga alagad. Lahat ng 81 disipulo sa listahan ng rangkang ay nasa yugto ng labanan sa Life and Death Arena. Ngayon ay maaari mong hamanin ang alinman sa kanila at pumunta sa yugto ng pakikipaglaban sa gitna. Nang matapos magsalita si Nangang Ling, umupo siya at pinagmasdan si Duan Tian lang. Handang hamanin ni Lulay si Yulin sa isang labanan. Isang silhouette ang tumungo sa fighting stage. Dahil imposibleng hamanin ang parehong tao ng 2 beses, ang unang tao ay may malaking kalamangan sa iba pang mga disipulo dahil maaari niyang hamanin ang isang taong napakababa sa ranggo. Ikaw Lin ang ika-81 ranggo na disipulo. Sa sandaling iyon, si Yulin ay may pangit na ekspresyon ng mukha. Ang pagiging unang hinamon. Iyon ay isang kahihiyan. Sino man ang pipili na hamanin kaming mga alagad, kamatayan ang magiging kaparusahan mo. Sabi ni Ren Wenyan na nakatayo sa harap ng lahat sa fighting stage. Nilinaw niya sa lahat ng mga disipulo sa kanyang malamig na tono na papatayin ng mga ranggo na disipulo ang lahat ng kanilang mga challenger. Pumayag. Sabi ni Yuling habang tumalon siya sa fighting stage. Agad niyang sinimulan na ilabas ang lahat ng kanyang kakayahan gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Kahit na hindi sinabi ni Wen Renyan, binalak na ni Yulin na patayin ang kanyang kalaban. Ang Stormy Gorge ay naging partikular na kalmado. Ang mga tao ay nanonood ng fighting stage sa loob ng Life and Death Arena. Ang yugto ng labanan ay ganap na. Pula sa dugo, nakahiga sa entablado ng labanan ay isang tumpok ng mga bangkay. Ang lahat ng mga bangkay na, ito ay mga bangkay ng mga naghamon. Lahat sila ay natalo at napatay ng walang pagbubukod. Hindi nila inalis ang mga bangkay ngunit iniwan doon bilang paalala sa sinumang naglabas ng hamon. Ito ang magiging lugar kung saan sila pumasok sa kanilang walang hanggang kapahingahan. Ang pagkawala ng iyong hamon ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Malupit at madyugo ang aral. Unti-unti, ang mga sabik na hamanin ng mga ranggo na disipulong ito ay unti-unting nababawasan. Ang mga disipulong na challenge ay ang nasa ibaba ng rangkang.
Mula sa sandaling iyon, kung may ibang gustong hamanin ang mga ranggo na elite na disipulong ito, kailangan nilang hamanin ang mga mas mataas pa sa listahan ng rangkang. Gaya ng inaasahan mula sa mga ranggo na elite na disipulo, wala sa kanila ang pangkaraniwan. Kahit na si Yulin na niranggo ng 81 ay napakalakas. Nakaupo pa rin si Nanggang Ling na walang pakialam habang nakatingin sa entablado ng labanan. Ang madugong aral na iyon ay magpapakita sa mga kabataang disipulo kung gaano kahirap, malupit at brutal ang landas ng paglilinang. Sa landas ng paglilinang, tanging ang mga may matigang puso, gayon din ang determinasyon at lakas na kasing tibay ng bato, ang maaaring maglakad ng buong tapang. Ang mga may takot sa dugo ay hindi magtatagal sa landas ng paglilinang. Ang mga masyadong mabait ay papatayin dahil sa kanilang katangahan. Ito ay hindi isang mundo na dapat maliitin na may magaan na mga mithiin. Ang isang grupo ng mga crappy cultivator na sinusubukang walang kabuluhan na may ranggo ay sapat na upang gawin kayong lahat na desperado at walang pag-asa. Sabi ni Wen Renyan sabay turo sa 5 bangkay sa stage. Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama ang buong pulutong na tumitingin ng labis. Kinukutya niya ang bawat piling alagad na wala sa ranggo. Siya ang nangungunang elite na disipulo at wala sa 5 taong ito ang sulit sa kanyang oras. Galit na galit ang lahat ng mga elite na disipulo ngunit kasabay nito ay nakaramdam sila ng kawalan ng kapangyarihan. Hindi sila makapaniwala sa mga masasakit na salita ni Wen Renyan ngunit siya ay isang henyo na ang kapangyarihan ay kinikilala ng lahat. Kakaunti lang ang mga tao na maglalakas loob na guluhin siya. Patriarch, sa tingin ko ay maaari mong itatag ang bagong listahan ng ranggo ngayon. Lahat sila ay nakakaawa at walang pag-asa. Nakatingin si Wen Renyan kay Nanggang Ling habang iniinsulto niya ang iba pang mga elite na disipulo para gumanda ang kanyang sarili. Tumingin si Nanggang Ling sa mga tao at bahagyang tumanggo. Napakayabang talaga ni Wen Renyan ngunit tama siya, ang Yunhai sect ay walang gaanong henyo. Hindi maiiwasan, sa malaot madali ay magiging isa siya sa mga haligi ng sekta. Nakakatawa ka talaga, isang malakas na boses ang narinig na kumalat sa kapaligiran. Ginawa nitong manginig ang mga tao. Nagulat si Wen Renyan. Tumingin siya sa paligid para tingnan kung sino ang nagsabi sa kanya ng mga salitang ito. Ikaw na naman. Sabi ni Wen Renyan na may intensyong mamamatay tao sa kanyang mga mata. Anong katawa-tawa? Ikaw ang nangungunang elite na disipulo. Gayunpaman ikaw ay lubos na mapas. Mababa ang tingin mo sa ibang mga disipulo habang binabanggit ang mga ito, tinatawag silang kalokohan. Ngunit sa simula noong nagsimula kang magsanay ng kultibasyon, malakas ka ba ngayon? Ipinanganak ka ba bilang isang walang kapantay na master ng Lin Chi layer? Naisip mo na ba iyan sa iba, baka ikaw ang masamang cultivator? Si Lin Fang ay may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig habang patuloy siyang nag-iinsulto. Si Wen Renyan ay labis na mayabang. Sinabi ni Lin Fang ang mga salitang ito upang ipaalam sa kanya na ang mundo ay mas malaki kaysa sa kanyang nalalaman. Si Wen Renyan ay parang palaka na nakaipit sa balon, hindi niya alam kung gaano kalawak ang langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 77, ang sekta ng Yunhai ay nadumihan. Crappy cultivator. Biglang may nang-ahas na bastyusin si Wen Renyan at tawagin siyang crappy cultivator. Ang buong pulutong ay nakatitig ng malalim kay Lin Fang. Sila ay natulala dahil si Lin Fang ay nakasuot pa rin ng damit ng isang ordinaryong disipulo. Hindi kaya ordinaryong alagad pa rin siya. Nagulat din si Nanggang Ling. Natuwa siya ng lantarang ipahayag sa sekta na si Lin Fang ay naging isang piling disipulo. Bakit nakasuot pa rin siya ng damit ng isang ordinaryong alagad? Sa loob ng Yunhai sect, labis ang paghanga ni Nanggang Ling sapat na disipulo. Ling Ho Hishan, Tu Fu, Wen Renyan at Lin Fang. Sa sandaling iyon, patuloy siyang hinahangaan ni Ling Ho Hishan sa kanyang mga aksyon. Lumalakas si Fu Tu sa bawat araw na lumilipas. Si Wen Renyan ay tila may walang katapusang potensyal. Tungkol kay Lin Fang, medyo mahina pa rin siya ngunit naipakita niya ang kanyang mga kakayahan at ang kanyang kinabukasan ay tiyak na magiging napakatalino. Itinuring din ng mga disipulong ito si Nanggang Ling bilang isang mabuting patriarch. Kaya naman, umaasa si Nanggang Ling na walang tensyon sa pagitan nila. Ang mga tensyon na umiiral sa pagitan ni Lin Fang at Wen Renyan ay malamang na hindi niya gusto. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang kausapin ako ng ganito? Sa harap ko palagi kang magiging isang crappy cultivator at tulad ng dati ay isang basura. Si Wen Renyan Asher Blue na mga mata ay masamang nakatingin kay Lin Fang. Makitin talaga ang iyong isip. Ikaw yung tipo ng tao na hindi alam kung sino ang mabuti o masama, kung sino ang may kakayahan at kung sino ang wala, lalo na kung sino ang tatawagan at ang mga hindi mo dapat manggahas na tawagin ang mga pangalan. Ang mga salita ni Lin Fang ay palalim ng palalim pati na rin ang mas malupit na medyo nagpapatawa sa buong pulutong. Natagpuan nila siyang kaakit-akit. Hindi niya makita ang pagkakaiba ng langit at lupa. Si Wen Renyan ay iginagalang ng lahat at nakakagulat na ng ahas siyang baliwalain siya. Siya ay tunay na walang ingat at immature. Sinusubukan mo bang sabihin na mas kwalipikado ka kaysa sa akin? Tanong ni Wen Renyan na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro ng buhay niya. Maaring hindi ako mas kwalipikado kaysa sa iyo ngunit hindi ako umiikot ng basta-basta mang-insulto sa mga tao at tinatawag silang piraso ng basura. Nag-iingat ako kung sino ang masasaktan ko, sabi ni Lin Fang na dahan-daang naglalakad patungo sa life and death arena, patungo sa gitnang yugto ng labanan. Siya ay tumingin lubhang kalmado at payapa. Ikaw ang pinakamataas na ranggo na elite na disipulo at hinahamak mo ang iba pang mga elite na disipulo. Sabi mo wala na silang pag-asa. Kung mayroong isang pangunahing disipulo dito na tatawagan kang basura, maglalakas loob ka pa bang kumilos ng mayabang?
Puff, halatang mas malakas sa akin ang mga core disciples pero malalampasan ko sila sa huli para wala silang kakayahan para tawagin akong basura. Hindi ako malalampasan o maaabutan man lang ako ng mga taong tulad mo. Si Wen Renyan ay walang katapusang mayabang. Ang mga disipulo ng Yunhai sect ay nakaramdam ng matinding galit kaya nag-aapoy ang kanilang mga pisngi sa galit. Hindi sapat ang kanilang lakas para sawayin siya hanggat gusto nila. Si Wen Renyan ay isang walang katulad na henyo sa loob ng sekta. Nakakatawa. Nakarating na si Lin Fang sa gilid ng fighting stage ng Life and Death Arena. Saka siya umakyat sa stage. Sa mata ng maraming tao, minsan sa isang buhay genius ka't alaga. Gayunpaman sa aking mga mata, ikaw ay isang tanga at wala nang iba pa. Hindi ko maintindihan kung bakit iginagalang ka ng Yunhai sect at kahit kaunting pagpapahalaga sa iyo. Nang matapos magsalita si Lin Fang, lahat ay natulala. Hindi lang niya pinahiya si Wen Renyan kundi kinu-question niya ang mga aksyon ng sekta. Paano matapang? Gusto mo talagang mamatay? Si Wen Renyan ay may malademonyong ekspresyon sa kanyang mga mata at dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad patungo sa entablado ng pakikipaglaban. Napakabagal, sunod-sunod na hakbang. Para siyang demonyong handang ilabas ang kanyang galit. Walang nagslack pagdating sa Elite Disciple exam. Lahat sila ay gustong maging ranggo para sa kaluwalhatiang kaakibat nito. Ang mga hindi nakaweranggo ay umaasa sa mahihinang mga disipulo para maging ranggo. Ang mga nakaweranggo ay umaasa sa mga nasa tuktok ng listahan upang protektahan ang kaayusan. Ito ang paraan kung paano gumana ang mga bagay. Ito ang paraan ng mundo. Matalo man sila habang sinusubukang umangat sa bagong taas, hindi ito kahihiyan. Walang dapat ikahiya, ngunit Wen Renyan ikaw ay masama. Hindi mo man lang ginagalang ang mga namatay ngayon. Ikaw ay talagang walang puso. Ang pagiging pinakamataas na ranggo na elite na disipulo at iniinsulto ang iba pang mga elite na disipulo. Tinatawag silang walang halaga kahit na sa pagkamatay nila. Iyan ay isang malupit na kahihiyan para sa ating mga kapwa-alagad na namatay sa pagtatangkang bumanggan sa kaluwalhatian. Iyan ay hindi patas. Walang puso, malupit at hindi patas. Ang Yunhai sect, kasama ang lahat ng kapwa natin disipulo ay nakatulong sa iyo na maging kung ano ka ngayon. Kung magkakaroon man ng malaking problema ang Yunhai sect, mapagkakatiwalaan ka ba nito kung isasaalang-alang mo na wala kang pakialam sa pagpatay sa mga kapwa mo disipulo o makita silang pinatay? Ang pinakamahalagang bagay ay kahit na napakalakas mo, makikinabang ba ang Yunhai sect dito? Habang binibigkas ni Lin Fang ang malalalim na salitang ito, ang kapaligiran ay tumahimik at tahimik. Isang malupit, walang puso at hindi patas ngunit napakalakas na disipulo, kailangan ba siya ng Yunhai sect? Boom! Isang marahas at malamig na yelo na chi ang lumitaw na parang mga alon sa entablado ng labanan. Mabilis na nagsimulang bumaba ang temperatura. Nahihiya ka na hindi mo makontrol ang iyong sarili. Sayang, hindi pa ako tapos magsalita. Si Lin Fang ay hindi natakot at malamig na ngumiti. Si Lin Fang ay sumulong sa gitna ng fighting stage at tumingin kay Wen Renyan ng may paghamak. Ang kontinente ng Siyam na ulap ay napakalawak. Wen Renyan, ano pang mga lugar ang napuntahan mo na? Ilang mga tunay na henyo ang nakilala mo sa iyong buhay. At nang ahas kang magsalita na parang walang kapantay sa ilalim ng langit. Naglakas loob kang maging labis na mapagmataas at manghiya ng ibang tao habang napakawalang halaga. Ang isang cultivator ng ikatlong layer ng Ling Chi ay itinuturing na medyo mahina kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Sa bansa ng Zuyu, may mga lungsod na puno ng mas malalakas na cultivator kaysa sa iyo na may talento na pangarap mo lang. Hindi ko maintindihan kung paano ka mas kwalipikado kaysa sa iba, hindi ko maintindihan kung ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang kumilos sa ganoong paraan. Wen Renyan, para kang daga na isang pulgada lang ang nakikita, wala ka sa ilalim ng balon. Yun lang, wala ka, talagang alam sa mundo. Hindi mo alam kung gaano kalawak ang langit o kung gaano kalalim ang karagatan. Wala kang alam. Ang mga salita ni Lin Fang ay namangha sa lahat. Maging sina Nangang Ling at Duan Tian lang ay naantig sa mga salita ni Lin Fang. Lahat ng sinabi ni Lin Fang ay malalim at ipinakita kung gaano siya karuong. Si Wen Renyan ay nanginginig mula ulo hanggang paa sa galit. Ang mga salita ni Lin Fang ay tumatagos hanggang sa ang kanyang kaluluwa ay nanginginig sa galit. Kitang-kita niya na lahat ay nakatingin sa kanya na may masamang tingin. Tila determinado si Lin Fang na parusahan siya gamit ang kanyang mga salita. Nakatingin siya sa malayo. Si Lin Fang ay hindi nagsabi ng kahit isang kasinungalingan at inihayag ang katotohanan ng kanyang kalikasan. Isang hindi patas at malupit na batang disipulo na tulad nito. Sinasamba at iginagalang ng ibang mga disipulo. Iginagalang ng mga nakatatanda. Isang mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga ordinaryong disipulo. Hindi kaya ganoon lang kahalaga ang Yunhai sect. Ganito lang ba kahalaga ang Yunhai sect? Nakaramdam ng awkward ang lahat sa karamihan. Sinabi ni Lin Fang na si Wen Renyan ay mayabang. Paano siya? Ang pagsasabi na ang Yunhai sect ay nagkakahalaga lamang ng labis, hindi ba't napaka-arrogant ng pagsasabi nito sa kanya? Napakamatapang na ordinaryong alagad, pangahas na hiyain ang buong sekta ng Yunhai. Gusto mo na talagang mamatay, sabi ng isang elder habang nakatingin sa fighting stage. Iyon mismo ang elder, na nagpahiya kay Lin Fang na tumangging ibigay sa kanya ang kanyang mga elite na disciples na damit at sertipiko. Si Lu Yuan. Maraming tao ang katulad mo sa Yunhai sect. Ito ay nagiging mas madumi sa bawat araw sa iyong katangahan. Sabi ni Lin Fang na hindi natakot at ngumiti lang ng malamig. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lu Yuan. Kung gayon, sa palagay mo ang mga ordinaryong disipulo ay hindi karapat-dapat at ang mga elite na disipulo ay higit sa iba dahil sila ay malalakas.
Kayong 5, tinuturing ninyo ang inyong sarili na malakas at makapangyarihan. Ngunit nang ahas kang patayin ng walang awa ang iyong mga kapwa-alagad. Gaano ka makapangyarihang pumatay sa isang talunang kalaban? Naisip mo na ba ang katotohanan na may mga taong mas malakas kaysa sa iyo at maaaring pretuhin ka sa parehong paraan? Mayroon ba sa inyo na tumigil upang isaalang-alang iyon bago ninyo pinatay ang isang kapwa-disipulo dahil sa pagnanais na maging mas malakas? Nakatitig si Lin Fang sa 5 ranggo na elite na disipulo na kamamatay lang ng kanilang mga naghahaman. Kahit na may mga patakaran ng Yunhai sect, wala pa rin silang silbi dahil hindi ito ipinapatupad. Ang ipinapatupad lamang ay sirain ng mga kapwa-alagad at hiyain sila. Hinahamon ko kayong 5 mamamatay tao, sa tingin ko walang sino man ang magkakaroon ng anumang problema dito. Makikinig ba tayo sa sasabihin ng Patriarch? Tumigil sa pagsasalita si Lin Fang. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natulala. Gusto ni Lin Fang na hamanin ang 5 ranggo na elite na disipulo. Baliw. Si Lin Fang ay halatang baliw. Kahit na naiintindihan ni Lin Fang kung paano gumamit ng Sword Force, ang 5 cultivator na ito ay nasa pangalawang layer ng Ling Chi. Maaari nilang patayin siya sa isang welga. Ngunit nakakagulat na ng ahas si Lin Fang na hamanin ang 5 ranggo na elite na disipulo ng sabay-sabay. Gaano siya kabaliw? Bamuka ang bibig ni Hanman. Hindi siya nakaimik. Ang lalaki yon. Sa sandaling iyon sa karamihan, nagulat din si Liu Fei. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Lin Fang na mukhang nag-aalala. Naisip niya na kahit na makapangyarihan si Lin Fang, mas mahina pa rin siya kaysa sa mga henyong nakatayo sa harapan niya. Kaya naman gusto niyang maglaan ng oras at pagsasanay si Lin Fang. Sa paglipas ng panahon maaari siyang maging isang hindi kapanipaniwalang makapangyarihang tao. Ang kanyang pangalan ay tiyak na lalabas sa listahan ng ranggo sa hinaharap, gayunpaman kung siya ay lumaban ngayon ay maaari siyang mawalan ng kanyang buhay. Ngunit makakamit ba ni Lin Fang ang isang himala? Ang bastos na iyon, paano niya hamanin ang 5 ranggo? Na elite na disipulo ng sabay. Hindi kaya niya alam ang pinagkaiba ng kanilang lakas. Bastos. Si Liu Fei ay lihim na nagmumura sa kanyang puso. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Lin Fang. Walang pagkakataon na hayaan nilang umalis si Lin Fang ng buhay sa arena. Kung tungkol kay Nan Gangling, labis siyang nagulat. Biglang hinahamon ng 5 ranggo na elite na disipulo. Hindi man lang ba niya naintindihan na baka hindi ito mangyari sa plano niya. Personal niyang idineklara si Lin Fang bilang isang elite na disipulo, bakit nakasuot pa rin siya ng kanyang ordinaryong disciple robe? Ang 5 ay napakarami. Magsimula ka muna sa isa. Ayaw ni Nan Gangling na makipagsapalaran si Lin Fang. Nag-aalala rin siya sa 2 sa mga alagad na higit niyang iginagalang. Ang mga tensyon na umiiral sa pagitan nilang 2 ay hindi niya gusto. Hindi na kailangan. Kayong 5, magmadali at umakyat sa entablado. Si Lin Fang ay parang isa siyang immature brat na walang alam sa mundo. Siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga kalaban na parang wala sila. Gusto mong mamatay, ipapaki ko sa iyo. Tawa ng tawa ang isa sa 5. Si Lin Fang ay patay na sa kanyang isipan. Naglakas loob siyang hamanin silang 5. Nang sabay-sabay. Bilisan mo bumangon ka dyan. Naiinis akong tingnan ang mukha niyang masungit. Pinutol siya ni Wen Renyan. Patuloy niyang iniisip ang sinabi ni Lin Fang, na siya ay malupit, walang puso, mayabang. Nawala siyang silbi sa sekta. Siya ay may malalim at mapait na puot para kay Lin Fang. Nagmamadaling umakyat ang 5 disipulo dahil sa sinabi ni Wen Renyan. Umakyat ang 5 silhouette sa fighting stage. Biglang, isang malakas na chi ang damaykit kay Lin Fang. Alalahanin ang pangalan ng taong papatay sa iyo. Liu Yang, isang napakalaking apoy ang biglang lumitaw na nagpapaliwanag sa buong arena. Ito ay lumalaki ng higit na mas malaki at mas mainit na para bang ito ay pinalakas ng lahat ng bagay sa paligid nito, upang walang katapusang sunugin ang lahat. Isa pang gigantic na apoy ang lumabas sa kanyang ulo at tumaas sa kapaligiran. Ang iba pang 4 na alagad ay nagsimulang gumamit ng kanilang sariling kakayahan, bawat isa ay mas makapangyarihan kaysa sa huli. Ito ang pinagsamang lakas ng 5 disipulo ng pangalawang layer ng Ling Chi. Kahit na hindi nila pinakawalan ng kanilang espiritu, ang kanilang pinagsamang lakas ay talagang napakalaki. Kahit na ang mga taong wala sa entablado ng pakikipaglaban ay nararamdaman. Ito, mukhang papatayin si Lin Fang sa pressure na bumabalot sa kanyang katawan bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong umatake. Boom, 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 boom. 8 napakalakas na welga ang tumakip sa kalangitan at bumagsak sa atmosfera na agad itong nabasag. Bawat welga na sumusugod ay parang stampede ng mga nakabaluti na mga ngabayo. Ang 8 strikes of desolation ay pinagkadalubhasaan sa pagiging perpekto. Ang mga tao ay namangha sa pag-atake at sa walang hanggan nitong lakas at kapangyarihan. Ang tunog ng pag-atake ng 5 disipulo na nabangga sa atake ni Lin Fang ay pumuno sa kapaligiran. Mamatay. Inihagis ni Yu Yang ang sarili kay Lin Fang. Ang mga apoy ay walang tigil na lumalabas sa kanyang katawan na mas malakas at mas mainit kaysa dati. Nang makita niya si Lin Fang na gumagamit ng 8 strikes of desolation, nagulat siya dahil hindi niya akalain na napakalakas ni Lin Fang. Ngunit naisip niya na ang isang perpektong dalubhasa sa 8 strikes of desolation, kapag nahaharap sa pinagsamang kapangyarihan ng 5 ranggo na elite na disipulo, malayo pa rin ito sa pagiging sapatupang makipagkumpetensya sa kanila. Ang sipol ng espada ay kumalat sa buong kapaligiran. Ang kapaligiran ay kumikinang sa lakas ng puwersa ng espada. Nagninangning ito. Napakabilis na ang tanging nakikita ay bakas ng liwanag sa pagitan nila. Bago dahan-daang kumupas ang liwanag sa tunog ng pagsaklab ni Lin Fang sa kanyang espada.
Ang katawan ni Yu Yang ay nagpapakalat pa rin ng napakalawak na apoy. May apoy pa siyang nagmumula sa kanyang ulo. Biglang, sa isang kisap mata, isang maliit na linya ang lumitaw sa kanyang leeg kung saan ang dugo ay nagsimulang dumaloy ng walang katapusan. Nagbubunot ng espada. Halos nakalimutan nilang lahat na ang malakas na punto ni Lin Feng ay noong ginagamit niya ang kanyang mga espada. Mas magaling siyang gumamit ng espada kaysa sa kanyang mga kamao. Mayroong hindi kapanipaniwalang dami ng puwersa ng espada na nakapaloob sa loob ng arena at ang espada ay kumikinang pa rin sa kapangyarihan. Ang 8 Strikes of Desolation attack ni Lin Feng kanina ay napakalakas ngunit umasa siya sa lakas ng unang Ling Chi layer at inatake ang lahat ng 5 ranggo na elite disciples. Tila nakalimutan ni Yu Yang na si Lin Feng ay isang dalubhasa sa paggamit ng mga espada at maaari niyang gamitin ang 2 kamay. Iyon ang dapat bayaran para makalimutan iyon. Para sa pagmamaliit, kay Lin Feng, kokolektahin ang maliit na presyo ng isang ulo. Nakakabunot ba ang espadang iyon? Alam ng maraming alagad ang pag-atake. Namangha sila kahit na dahil naisip nila na ang paglabas ng espada ay isang walang kwentang kasanayan. Ngunit sa mga kamay ni Lin Feng, napakalakas nito. Ito ay mabilis na kasing liwanag. Sa kanyang mga kamay ito ay isang hindi kapanipaniwalang mapanirang kasanayan. Ang espadang iyon. Paano makapidyo hininga? Napakaganda. Kaya pala sobrang pinahahalagahan siya ni Protector Bay. Bigyan mo siya ng anumang kasanayan at makakagawa siya ng mga himala sa pamamagitan nito. Mas mataas na ngayon si Lin Feng sa pagpapahalaga ni Nan Gongli. Malamang na siya ay nasa unang Ling Chi layer lamang at kaya na niyang makabisado ang 8 Strikes of Desolation hanggang sa perpekto pati na rin ang sword unsheathing. Mahirap paniwalaan na naging elite disciple pa lang siya kung titingnan ang kanyang husay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 78, ang mga pagkakamali ng Patriarch. Ang 4 na iba pang mga disipulo ay nakaligtas sa 8 Strikes of Desolation attack. Magkatabing nakatayo, nakatingin sila sa bangkay na nakahandusay sa fighting stage pero tahimik pa rin silang lahat. Si Yu Yang ay niraranggo ng 71. Siya ang pinakamalakas sa 5 disipulo ngunit pinatay siya ni Lin Feng sa isang hampas. Kung ito ay alinman sa iba pang 4, hindi nila maaaring mapaglabanan ang welga na iyon. Si Lin Feng, na mas malakas kaysa kay Yu Yang ay may potensyal na pumatay sa bawat isa sa kanila. Kapag iniisip ang nangyari, mas binibigyang pansin nila habang nakatitig ng malalim kay Lin Feng. Ang isang bahagyang nakamamatay na lamig ay napuno ng hangin at habang dinadala ito ng isang maliit na simoy, sa pakikipagugnay nito ay manganginag ang mga alagad. Kapag kinuha ko ang buhay mo, huwag mong kalimutang tandaan na malupit mong kinuha ang buhay ng iba noon. Pareho kang papatayin ng mas malakas kaysa sa iyo. Ito ang kapalarang pinili mo. Kakailanganin mo na ngayong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Natapos magsalita si Lin Feng at nagsimulang maglakad pasulong. Ang enerhiya ng espada ay nagsimulang punan ng kapaligiran at mamuo sa dulo ng kanyang espada. Isang malamig na pawis ang umagos sa likod ng 4 na elite na disipulo. Damang-dama nila kung gaano kalakas ang puwersa ng espada na nasa loob ng espada. Si Lin Feng ba ay isang master ng espada? Paano niya nagagawang makabisado ang puwersa ng espada sa ganoong kataas na antas? Isang malakas na chi ang pumuno sa hangin sa loob ng arena at sa bawat hakbang ay lumalakas ito. Nararamdaman ng 4 na disipulo na ang nakakatakot na puwersa ng espada at chi ay lumalakas sa bawat hakbang na ginawa ni Lin Feng. Tila ang puwersang ito ay sumisipsip ng chi mula sa atmosfera. Hindi natin ito maantala kahit isang segundo pa, humihina ang Kiko habang ang puwersa ng espada at ang chi na nasa loob ng kanyang espada ay patuloy na lumalakas. Kung maghihintay tayo ng masyadong mahaba, tiyak na mapapahamak tayo. Ang 4 sa kanila ay maingat na nakatingin kay Lin Feng at nauunawaan na ang sitwasyon ay nagiging lubhang mapanganib. Kasabay nito ay nagsimula silang lahat na sumugod patungo kay Lin Feng mula sa iba't ibang direksyon. Isang hindi kapanipaniwalang marahas na puwersa ng espada ang nagsimulang pumutok sa 4 na iba pang mga disipulo. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay at biglang may nagniningning na liwanag sa kapaligiran. Biglang 2 pag-spray ng dugo ang bumaril sa hangin na parang madugong mga palaso at naging isang walang katapusang sapa. Ang kanyang espada ay lubhang nakamamatay na sa bawat galaw ay isa pang buhay ang kinukuha. 2 katawan ang bumagsak ng husto sa lupa na nagdulot ng mahinang kalabog. Nang sumugod patungo kay Lin Feng, pinili ng natitirang 2 disipulo na bahagyang mas mabagal ang paggalaw kaysa sa iba pang kamamatay lamang. Sila ay nagtaksil sa kanila at ginamit sila bilang isang kalasag. Pero naisip ba nila na mabubuhay sila? Nanginginig sa takot ang lahat sa karamihan, lalo na ang ilan sa mga elite na disipulo. Paano? Paano naging napakalakas ni Lin Feng? Hindi lamang ang chi na ginagamit niya sa unang layer ng Ling Chi ngunit nagawa rin niyang patayin ang mga ranggo na elite na disipulo sa isang strike. Siya ay nakikipaglaban sa 5 piling alagad at sa halip na maging dahado, napatay na niya ang 3 sa kanila. Sword of Nirvana. Isa itong karaniwang kasanayan sa antas ng Zuan. Ang kasanayang iyon ay nagpapataas ng kapangyarihan ng bawat atake ng espada at nakatulong din sa magsasaka na mapataas ang kanyang kapangyarihan kapag gumagamit ng puwersa ng espada. Maraming tao ang nakatingin kay Lin Feng at sa kanyang swordplay. Tila may napili siyang mga kasanayan na kadalasang hindi pinapansin ng ibang mga disipulo. Inakala ng maraming tao na ang Sword of Nirvana ay isang walang kwentang kasanayan. Gayunpaman, hindi nila alam na ang Sword of Nirvana ay talagang isang napakalakas na pag-atake na may potensyal na tumugma sa isang mataas na antas ng kasanayan sa Zuan. Gayunpaman, nangangailangan ito ng isang advanced na pag-unawa sa mundo at mga elementong puwersa. Ito ay isang napakahirap na kasanayan sa pagsasanay.
Ito ang dahilan kung bakit hindi sinasaalang-alang ng maraming tao ang kasanayang ito. Ngunit kaya na ni Lin Fang ang kasanayang iyon sa pagiging perpekto at lubos na makinabang mula sa pinahusay na kapangyarihang nasa loob ng kanyang espada. Tumakas. Napaisip naman ng dalawa. Ang pagtakas ay ang tanging bagay na nananatili sa kanilang isipan. Hindi na nila kayang labanan si Lin Fang. Pareho silang tumalikod at sinubukang umatras sa magkaibang direksyon. Napakatalas ng mga mata ni Lin Fang. Nagsimulang umilo ang kanyang espada at isang napakalakas na espada na chi ang kumalat sa buong atmosfera at pagkatapos ay tumusok pababa sa kapaligiran. Direkta nitong tinutukan ang bawat isa sa natitirang dalawang disipulo. Nang tumusok ang chi sa kanilang mga katawan, pareho silang bumagsak ng husto sa sahig. Ang mga pangalan ng 5 disipolo na ito ay nawala na ngayon sa bato kung saan nakaukit ang listahan ng ranggo. Sword of Nirvana. Gaano kalakas? Anong nakakatakot na puwersa ng espada? Gaano kalakas? Marami sa mga ordinaryong disipulo at maging mga elite na disipulo ay nakatingin kay Lin Fang na puno ng pagsamba ang kanilang mga mata. Hindi nakakagulat na siya ay naglakas loob na pukawin si Wen Renyan. Ang mga kakayahan ni Lin Fang at likas na talento ay mas mataas kaysa kay Wen Ren ngunit ang kanyang pagilinang ay mas mababa dahil sa kaunting oras sa pagsasanay. Sa sapat na oras ay tiyak na mas malakas siya kaysa kay Wen Renyan. Dilat na dilat ang magagandang mata ni Liu Fei. Nanginginig siya sa nasaksihan niya. Ang Beastard na iyon ay pumatay ng 5 elite na disipulo. Mukhang hindi na ako makakaganti at hindi ko na siya matatalo. Nag-iil Liu Fei. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang lumakas at talunin si Lin Fang. Ngunit hindi niya akalain na ang hamak na Beastard ay mas malakas at mas talento kaysa sa naisip niya noong una. Parang imposibleng maghiganti siya sa buhay na ito. Ngunit tumanggi si Liu Fei na huminto sa pagtatrabaho ng husto dahil isang araw ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataong muling makakuha ng kalamangan. Nakangiti si Nan Gangling habang nakatingin sa fighting stage. Ang lalaking iyon. Ang pumatay ng 5 napakatalentadong elite na disipulo ng walang pag-aalinlangan. Patriarch, kahit na sila ay medyo malalakas na mga disipulo, nilipon nila ang kanilang mga kapwa-disipulo ng walang awa. Baka maging kapahamakan sila para sa sekta sa huli. Gumalaw si Mo Exi at may ibinulong kay Nan Gangling. Tumingin si Nan Gangling kay Mo Exi at tila talagang nadismaya. Pagkatapos ay sinabi niya, nang pinatay na, 5 disipulong ito ang kanilang kapwa-disipulo at nang aprubahan ito ni Wen Renyan, bakit hindi ka nagsabi ng kahit ano sa sandaling iyon? Patriarch, paano si Lin Fang? Nagsimulang magtanong kay Mo Exi. Okay, mayroon akong medyo malinaw na ideya ng lahat ng nangyayari sa ngayon. Nainis si Nan Gangling dahil sa pagkagambala kay Mo Exi. Walang pagpipilian si Mo Exi kundi ang umatras. Hindi niya maiwasang tumingin kay Lin Fang habang umaasa pa rin siya sa kanyang puso na magkakaroon siya ng pagkakataong patayin siya. Gusto ni Mo Exi na mas patayin si Lin Fang sa bawat araw na lumilipas. Hindi niya kinaya na nasa Yun High Sect habang humihinga pa si Lin Fang. Lin Fang. Nakatingin si Nan Gangling kay Lin Fang na nakatayo sa fighting stage na may ngiti sa kanyang mukha. Patriarch. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Nan Gangling na nakatayo. Malinaw na sa iyo na ang iyong lakas ay magbibigay daan sa iyo na manalo sa mga ranggo na laban na ito. Pero bago sumali, hindi ba may kailangan kang gawin? Tanong ni Nan Gangling na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pinaparamdam ni Lin Fang sa kanya ang higit na kasiyahan sa bawat araw. Hindi lamang si Lin Fang ay napakalakas, makapangyarihan at likas na matalino, ngunit siya ay magalang din. Hindi naman siya mayabang. Si Lin Fang ay matigas ang ulo ngunit ipinaglaban niya ang kanyang paniniwala. Kung isasaalang-alang kung gaano siya kagaling at katatag, kumilos pa rin siya na parang isang ordinaryong tao. Sa kabilang banda, naiintindihan niya ang mga bagay-bagay at gumawa ng mga conclusion, tulad noong sinabi niya na ang mga cultivator na umabot sa layer ng Ling Chi ay talagang mahina kapag isinasaalang-alang ang buong kontinente ng Siyam na Ulap. Iniisip din ni Lin Fang ang kanyang hinaharap at naisip na maaari siyang umakyat sa loob ng hierarchy sa isang punto at sakupin ng isang mataas na posisyon sa bansa o kahit sa kontinente. Ano? Tanong ni Lin Fang. Isuot mo ang iyong mga elite na agad ng damit. Tumawa si Nan Gangling. Si Lin Fang ay talagang isang hindi kinaugalian na henyo. Ang pagsusuot ng kanyang lumang ordinaryong disciple robe sa presensya ng mga napakahalagang tao tulad ni Duan Tian lang ay hindi angkop. Hehe. Si Lin Fang ay may ngiti na puno ng nakatagong kahulugan sa kanyang mukha. Umiling siya at sinabi, hindi ako magsusuot ng mga elite na kasuotang disipulo at hindi rin ako magiging isang ranggo na elite na disipulo. Kung lumaban ako sa fighting stage ng life and death arena, para lang ipakita sa iilang taong ito kung gaano sila kamangmang. Kumunat ang noo ni Nan Gangling. Siya ay nataranta at sa gayon ay nagtanong. Ano ang ibig sabihin niyan? Pwede ba bang ipaliwanag? Patriarch, ang mga ordinaryong disipulo ay hindi binibilang bilang mga tunay na disipulo ng Yun High Sect at nakakaalis sila sa sect ayon sa gusto nila, tama. Ang mga salita ni Lin Fang ay ginawang parang baliw ang puso ni Nan Gangling. Siya ay labis na naguguluhan ngunit hindi nagpakita ng anuman at sinabi lamang. Tama, Patriarch, sana ay mapatawad mo ako para dito ngunit mula sa puntong ito ay hindi na ako miyembro ng Yun High Sect. Ang mga salita ni Lin Fang ay nagulat sa napakaraming tao. Gusto ni Lin Fang na umalis sa Yun High Sect. Anong klaseng biro iyon? Si Lin Fang ay nakatayo sa fighting stage sa loob ng life and death arena na parang isang warlord na sinasamba at iginagalang ng lahat. Ngunit bigla niyang sinabi na aalis siya sa sekta. Ano ang dapat na maramdaman ng mga tao pagkatapos marinig ang mga salitang ito? Paanong hindi tulala?
Gusto ng lahat na maunawaan kung bakit kikilos si Lin Feng sa ganoong paraan. Kailangan nila ng mga paliwanag. Ha. Isang nakakabaliw na tawa ang lumabas. Si Duan Tian lang ay tumatawa at tumatawa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nan Gangling at sinabi, ang Yunhai sect ay kailangang dumaan sa ilang hirap. Na nakikita ko, nakakakilabot para sa iyo na magpaalam sa isang kamanghamanghang disipulo. Nakakatuwa. Nakakatawa talaga. Lin Feng, tama ba? Maaari kang pumunta sa Holy Courtyard ng Zuyu kung saan matatanggap mo ang lahat ng kailangan mo para maging mas malakas na cultivator. Si Lin Feng, ang aking sekta, ang Ice and Snow Mountain Village ay karaniwang tumatanggap lamang ng mga cultivator na nagtataglay ng espiritu ng yelo o nye. Ngayon, maaari akong gumawa ng isang pagbubukod at tanggapin ka. Kung handa kang sumama sa amin, gagawin kitang pangunahing disipulo kaagad. Gayon din sa ating Hao Yu sect, kung gusto mong sumama sa amin ay maaari kong ayusin na ikaw ay maging isang pangunahing disipulo. Sinisikap ng ilan sa mga kapangyarihan na pasamayan si Lin Feng sa kanilang mga sekta sa presensya ng buong Yunhai sect na nagpagalit sa kanila. Nasusunugang pisngi ng mga miyembro ng Yunhai sect. Natagpuan nila ang kanilang sarili na nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan sa gayong mga aksyon. Pag-iisipan ko, sabi ni Lin Feng sa hiwalay na tono habang nakangiti. Anong maliit na beastart? Kung hindi siya mamamatay ngayon, mapapahiya ang buong Yunhai sect gayon din ng mga patay na alagad nito. Galit na sigaw ni Mo Exi. Malamig ang ngiti niya sa puso niya. Magkakaroon ng problema si Lin Feng dahil sa sarili niyang mga aksyon. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Nan Gangling na ikinagulat ni Mo Exi. Natigilan si Mo Exi nang makita niyang may malamig na ngiti si Nan Gang sa kanyang mukha. Lin Feng, 3 araw na ang nakalipas, personal kitang ginawang isang piling disipulo. Dati, sabik kang maging isang piling alagad. Ano ang nangyari? Bakit mo gustong umalis sa Yunhai sect at magrebelde laban dito? Nahihirapan si Nan Gangling na manatiling kalmado. Hindi madaling makita ang isang henyo na gustong umalis sa sekta. Hindi kaya binyantaan siya ng ibang miyembro ng sekta na kapag hindi siya umalis ay papatayin siya ng mga ito. Maghimagsik laban dito at umalis. Patriarch, ang salitang rebelde ay hindi talaga angkop. Sa katunayan, ang Yunhai sect ang tumalikod na sa akin. Sa sekta, parang imposibleng makuha ko ang pwesto ko. Magpaliwanag, sabi ni Nan Gangling na puno ng pagdududa. Una, gusto kong magtanong sa Patriarch ng ilang mga katanungan, posible ba? Siyempre, kaya mo, Patriarch, bilang isang ordinaryong disipulo, ang isang tao ay walang matututunan. Ang isa ay maaari lamang umasa sa sarili. Tama ba? Tanong ni Lin Feng. Tama iyan. Sabi ni Nan Gangling habang tumatango. Sa katunayan, ito ang palaging paraan. Kahit na ang mga elite na disipulo na nakatanggap ng mga turo sa paglilinang mula sa mga matatanda ay napakaliit sa bilang. Patriarch, bilang isang ordinaryong disipulo, maaari lamang ma-access ng isa ang unang palapag ng Xingchen Pavilion kung gusto niyang matuto ng mga bagong kasanayan at diskarte sa liksi. Ang lahat ng mga kasanayang ito at kasanayan sa liksi ay nasa dilaw na antas. Maaaring ma-access ng isa ang mga kasanayang ito at mga diskarte sa liksi kahit saan pa. Maraming mga lugar ang nagbibigay ng mga kasanayan at teknik na ito. Tama ba? Tama iyan. Sabi ni Nan Gangling na tumuli. Dahil sa ganoong paraan, lahat ng natutunan ko hanggang ngayon, lahat ng pagunlad na nagawa ko sa landas ng paglinang, malibang sabihin na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa aking pagsusumikap at natutunan ko, lahat ng nag-iisa. Sa makatuwid, dahil walang matibay na ugnayan sa pagitan namin ng Yunhai sect, malibang igiit na halos walang kahulugan sa akin ang Yunhai sect. Na halos walang silbi para sa akin na maging miyembro ng Yunhai sect. Nang marinig ni Nan Gangling ang mga salita ni Lin Feng, nagbago ang kanyang mukha at namutla siya. Namutla din ang buong pulutong sa pag-iisip, ngunit walang makakaila sa sinabi ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, muling tumanggo si Nan Gangling at sinabi, tama ka, halos walang kahulugan ng Yunhai sect sa iyo ngunit isa kang miyembro ng Yunhai sect kung tutuusin. Ang pag-alis dahil walang ibinigay sa iyo ang Yunhai sect ay ang maling dahilan. Ito ay hindi makatwiran. Gayunpaman, kung gusto mong umalis para sa iba pang mga kadahilanan, dahil sa iyong sariling mga personal na interes, kung gayon ito ay tiyak na hindi nagpapasalamat. Patriarch, mangyaring maghintay hanggang matapos akong magsalita. Sige lang, sabi ni Nan Gangling, ang unang pagkikita natin ay dito sa Life and Death Arena. Hindi ako sikat at walang nakakakilala sa akin. Ako ay isang walang tao. Dumating si Chu Zanpang kasama si Lin Chen. Gusto nilang ilayo ako at dahil isa lang akong ordinaryong disipulo, gustong ibigay ako ni Elder Mo Exi sa kanila ng napakabilis. Sa sandaling iyon, hindi mo alam na hindi ako mahina gaya ng inaakala ng lahat. Kung hindi kita napigilan na paalisan ako sa sekta malamang hindi na ako miyembro ng sekta. Tama ba, nakagawa ako ng malaking pagkakamali sa araw na iyon. Sabi ni Nan Gangling na umamin sa kanyang kasalanan. Lahat ay naantig at naantig. Si Nan Gangling ay isang bukas na pag-iisip na individual. Patriarch, nang mangyari ang baha ng mga mabangis na hayop, habang ako ay nandoon na nangangaso at hindi nagabala sa sinuman, si Mo Exi, na labis na napaput sa akin, ay inatake muli ako dahil isa lang akong ordinaryong disipulo. Sinubukan niya akong ibigay sa lubhang mapanganib na mabangis na hayop. Sinubukan niya akong patayin. Nang makita ng mga tao na hindi ako namatay, nagsimula silang maniwala sa aking lakas. Ngunit si Mo Exi, tulad ng dati, ay hindi pinarusahan dahil ako ay isang simpleng ordinaryong disipulo. Medyo mahina ako. Hindi ako worth it. Tama ba? Hindi nakaimik si Nan Gangling. Iyon na nga ang pangalawang beses na nakagawa siya ng malaking pagkakamali.
Kung si Lin Fang ay hindi naging malakas, maaaring namatay siya dahil kay Mo Exi. Sa sandaling iyon, nakatitig si Nan Gangling kay Mo Exi. Gusto ni Lin Fang na umalis sa Yunhai Sect at si Mo Exi ay mukhang pinabulaanan niya ang anumang responsibilidad. Iyon ang aking pangalawang malaking pagkakamali. Inamin ni Nan Gangling sa pangalawang pagkakataon. Lin Fang, gusto kong malaman mo na galit si Protector Bay dahil sa isyong iyon. Nasugatan pa niya si Mo Exi dahil doon. Muntik na niyang patayin si Mo Exi sa sandaling iyon. Mayroon kang isang magandang lugar sa puso ni Protector Bay. Sa tingin ko, masasaktan siya kapag umalis ka sa Yunhai Sect. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 79, walang kasunduan. Si Protector Bay masyadong nagmamalasakit kay Lin Fang kaya muntik na niyang mapatay si Mo Exi. Hindi sinusubukan ni Nan Gangling na iwasan ang pag-usapan ng tungkol sa mga bawal na paksa dahil masyadong marami ang nakataya ngayon. Nang sabihin niya iyon, maraming elder ang gumawa ng kakaibang. Alam nilang lahat kung anong klaseng tao si Protector Bay at nakakapagtaka, masyado siyang nagmamalasakit kay Lin Fang. Hindi masyadong malayo sa likod ni Nan Gangling, may isa pang elder na gumawa ng kakaibang mukha. Si Lu Yuan iyon. Tanga, hindi nakakagulat na pinrotektahan ni Zuyu si Lin Fang sa harap ng listahan ng rangkang. Kaya pala kumilos siya para kapilan ako. Si Lu Yuan ay nanlulumo ang mukha. Hindi niya akalain na si Lin Fang ay may nakakatakot na karanasan. Pinoprotektahan siya ni Protector Bay. Bigla niyang naintindihan kung bakit sinabi sa kanya ni Zuyu na pagsisisihan niya ang kanyang ginawa noong araw na iyon. Naantig din si Lin Fang. Hindi niya alam na pagkatapos ng nangyari sa Imaginary Demon, galit na galit si Protector Bay na sinubukan niyang patayin si Mo Exi. Masama ang pakiramdam ni Lin Fang dahil hindi niya nagawang ibalik ang pabor at ang isang tao na talagang pinahahalagahan niya ay si Protector Bay. Nag-aatubili si Lin Fang na umalis sa Yunhai Sect dahil sa mga tagapagtanggol na nagpakita sa kanya ng ganoong kabaitan. Mayroon din siyang ilang mabubuting kaibigan tulad ni Hanman, Jin Yun, Protector Bay at Protector Kong at medyo mamimiss din niya si Liu Fei. Kahit sa usapin tungkol kay Protector Bay, si Mo Exi ay isang elder na naniniwala na siya ay higit sa lahat at madalas na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Ito ay isang katotohanan. Bukod dito, 3 araw na ang nakalipas nang pumunta ako para kunin ang aking Elite Disciple Robe at ang aking Elite Disciple Certificate. Sinubukan akong patayin ni Wen Renyan at inatake niya ang mga kaibigan ko. Si Wen Renyan ay isa ring disipulo ng Yunhai Sect. Siyempre hindi ko sisisihin ang Yunhai Sect para dito ngunit naroon si Elder Lu Yuan at walang ginawa para pigilan itong mangyari. Ngunit si Lu Yuan ay isang Yunhai Sect Elder. Hindi lang niya sinubukang pigilan itong mangyari kundi sinabi rin niyang mamatay na ako dahil hindi ako kasing lakas ni Wen Renyan. Lahat ba ng nasa sekta, na hindi kasing lakas ni Wen Renyan o mas malakas pa ay dapat mamatay? Ang lahat ng ito ay ang katotohanan. Nang matapos ang paghaharap, 2 beses kong hiniling ang aking Elite Disciple Robe at Certificate ngunit isang parirala lang ang isinagot ni Lu Yuan. Mawala ka, nang matapos magsalita si Lin Fang, naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Ang lahat ng ito ay dahil siya ay itinuturing pa rin bilang isang ordinaryong disipulo at dahil hindi niya nakuha ang kanyang Elite Disciple Robe at Certificate. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa isa pang elder sa loob ng sekta na inaabuso ang kanilang kapangyarihan para parusahan siya. Ginamit ni Lu Yuan ang kanyang kapangyarihan bilang isang elder para tangkaing manalo ng pabor kay Wen Renyan sa pamamagitan ng pang-api kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, lahat ay nakatingin kay Lu Yuan. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa sa takot. Ang buong katawan niya ay parang may malaking bigat na nakadagan sa kanya. Ganoon din kaya ang gagawin niya, kung alam niyang mangyayari ito. Lu Yuan, totoo ba ang sinabi ni Lin Fang? Ang tono ni Nan Gangling ay walang malasakit ngunit siya ay nanatiling matatag at kahanga-hanga. Hindi niya matitiis kung magsinungaling si Lu Yuan sa sitwasyong ito. Patriarch, nakatingin si Lu Yuan sa lupa. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Nan Gangling. Sa sandaling iyon, walang katapusang pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Ano ang nangyari dahil sa kanya? Nagalit siya kay Lin Fang dahil kay Wen Renyan. Gayunpaman, tutulungan ba siya ni Wen Renyan ngayon? Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ng mag-isa. Nang makita ni Nan Gangling ang reaksyon ni Lu Yuan, agad niyang naunawaan ang nangyari. Hindi na kailangan ng higit pang mga paliwanag, lahat ng sinabi ni Lin Fang ay totoo. At patuloy pa rin niyang tinawag ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong disipulo. Anong trahedya? Sige. Okay. Marami kang awtoridad ngunit iginagalang ko ang lahat na maaaring maging isa sa mga piling disipulo na may sariling kapangyarihan. Noong sinabi mo sa kanya na mawala, hindi mo direktang sinasabi sa akin na mawala, tama ba? Hinding-hindi ako mangangahas. Hindi mapigilan ni Lu Yuan na ibaba ang kanyang ulo at tumingin sa lupa. Naramdaman niya ang malamig na panginginig na damaloy sa kanyang gulugot. Isa lamang siyang ordinaryong elder sa loob ng sekta, wala siyang anumang espesyal na ranggo o katayuan. Hindi rin siya kasing lakas ng ibang elder. Si Mo Exi at Lu Yuan ay hindi maihahambing, sisikapin ni Mo Exi na patayin si Lin Fang sa tuwing tititigan niya ito. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Si Nan Gangling ay parang walang pakialam na nagpanik kay Lu Yuan. Hindi niya alam kung ano ang balak ni Nan Gangling sa kanya kaya naman siya ay natakot. Natatakot siya sa hindi malamang parusang matatanggap niya. Tumingin si Nan Gangling kay Lin Fang at hindi maiwasang ipakita ang isang mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Sa bawat pagkikita nila, may gustong pumatay kay Lin Fang at isang elder ng sekta ang nagkasala sa kanya. Patriarch, ngayon, kailangan mong intindihin ako at kung ano ang dapat kong pagdaanan.
Hindi ko alam kung kailan ulit ako tatangkain ni Mo Exi na patay. Hindi ko rin alam kung gaano karaming tao ang tulad ni na Mo Exi at Lu Yuan sa sekta. Kahit na ang isang elite na disipulo ay isang mataas na katayuan sa loob ng Yunhai sect, ito ay mas mababa pa rin kaysa sa isang elder. Katulad ng lahat ng mga panahon noon, kung ang isang elder ay gustong pumatay sa akin, maaari niya itong gawin ng malaya kung kailan niya gusto, na para bang ako ay walang iba kundi isang basura na maaari nilang itapon anumang oras. Ito lang ang ibig sabihin nating mga alagad sa sekta. Bawat salitang sinabi ni Lin Fang ay tumatatak ng malalim sa puso ng lahat. Lahat ay totoo kaya walang sino man ang makakaila sa anumang sinabi niya. Hindi rin nagawang pamulaanan ni Nan Gangling ang anumang sinabi. Lin Fang, ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Nan Gangling. Si Nan Gangling ay matamang nakatitig kay Lin Fang habang sinasabi ang mga salitang ito. Lahat ay namangha. Dahil gusto ni Nan Gangling na manatili si Lin Fang, tila tuluyan na niyang isinantabi ang kanyang katayuan bilang patriarch. Parang nagmamakaawa si Nan Gangling kay Lin Fang na manatili. Kung tutusin, lahat ng ito ay hindi nangyayari dahil sa iyo. Nangyayari ito dahil sa mundong ito, ang lakas at kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay. Kung walang lakas o kapangyarihan kung gayon ang iyong buhay ay hindi pinahahalagahan. Dito mismo ang problema at ito ay may malalim na ugat sa loob ng mga sekta. Nang makita ni Lin Fang kung paano pinangangasiwaan ni Nan Gangling ang bagay, nagkaroon siya ng magandang pakiramdam. Bilang isang patriarch, nakalimutan niya ang tungkol sa prestihiyo at kaluwalhatian at nawawalan ng mukha, ngunit wala siyang pakialam. Alam niyang ang ilang beses na paghingi ng tawad at pag-amin ng mga pagkakamali ng isang tao ang tamang gawin. Sa ganoong paraan, ipinakita ni Nan Gangling na mahal at pinahahalagahan niya ang lahat ng kanyang mga disipulo. Hindi niya, pinrotektahan ang kanyang mukha at naunawaan niyang nagkamali siya. Patriarch, sinabi mo na sa akin na ang mga malalakas at makapangyarihan lamang ang maaaring igalang at maituturing na mahahalagang miyembro ngunit naisip mo na ba na ang mga natatanging disipulo, tulad ng iba ay kailangang magsimula sa ibaba habang tinatawag na walang halaga. Ang bawat tao sa loob ng mundong ito, gaano man kalakas sa isang punto ay isang mababang antas na cultivator. Lahat tayo ay hindi tumitigil sa pagunlad at bawat tao ay may kanya-kanyang bilis. Isipin kung ang mga mababang antas ng cultivator na may hindi kapani-paniwalang potensyal ay iniisip na hindi sila mahalaga sa simula dahil hindi sila umunlad ng kasing bilis ng iba. Kung sa tingin nila ay wala silang halaga sa Yunhai sect kung gayon gaano sila kasiraan ng loob sa kanilang paglilinang sa hinaharap. Paano sila magkakaroon ng pananampalataya sa sekta kapag sila ay naging malakas? Paano sila maniniwala na sila ay ituturing na mahalaga at sila ay pahahalagahan? Ang mga salita ni Lin Fang ay nagpaisip kay Nan Gangling tungkol sa sekta mismo. Sa katunayan, ang mga malalakas na disipulo ay nagsimula na rin mula sa mga pangunahing kaalaman ngunit sila ay napansin ng sekta sa sandaling sila ginawa ang pagpapakita ng kanilang sariling mga kakayahan, minsan lang sila namumukuntangi. Ang ilan sa kanila ay itinuring na napakahina sa simula na sila ay na-target na katulad ni Lin Fang at kahit na sila ay naging malakas, ang mga napupuot sa kanila ay patuloy na pinupuntirya sila. Ang parehong mga parusa ay inilalapat kahit sino ang lumabag sa mga patakaran, hindi alintana kung ito ay isang ordinaryong disipulo, isang elite na disipulo o kahit isang elder na lumalabag sa mga patakaran. Iyan ang tanging paraan upang mamuhay ng magkakasundo at sumulong ng sama-sama. Dapat mayroong maraming mga kaso kung saan ang mga elder ay random na pumatay ng mga alagad. Kung ang mga patakaran ay nilabag, ang lumalabag, kahit sino siya, ay dapat parusahan. Ang mga disipulo at elder ay dapat parusahan sa parehong paraan. Ang lumabag, kahit sino pa siya, ay dapat maparusahan. Si Nan Gangling ay mukhang naguguluhan. Sa katunayan, sa kontinent ng Siyam na Ulap, ang malalakas na cultivator ay kailangan ding sumunod sa mga patakaran kahit na sila ay may mas mataas na katayuan o kapangyarihan. Bakit hindi ito nalalapat sa loob ng Yunhai sect? Napagtanto ni Nan Gangling na marami siyang nagawang pagkakamali. Sa labas ng sekta, may mga patakaran para sa lahat ngunit paano ang Yunhai sect? Kung hindi ito magbabago, mangyayari muli ang katulad ng nangyari kay Lin Fang. Mayroong ilang mga cultivator na hindi iginagalang noong sila ay mahina ngunit talagang may walang katapusang potensyal. Sa sandaling sila ay malakas, paano nila igagalang ang sekta kung hindi sila iginagalang noon? Henyo talaga ang lalaking iyon. Siya ay kaya kaakit-akit at matalino. Marami siyang dapat ituro. Naisip ni Nan Gangling habang nakatingin kay Lin Fang at pagkatapos ay sinabi sa isang napakasolemne na tono. Itinuro mo pa lang ako at napagtanto ako ng husto. Lin Fang, kung balang araw, isa ka sa mga pinuno ng Yunhai sect, tiyak na papasok ito sa panahon ng kasaganaan at kaluwalhatian. Sana talaga manatili ka. Si Lin Fang, balang araw ay magiging isa sa mga pinuno. Nataranta ang lahat. May nakatagong kahulugan ba ang mga salita ni Nan Gangling na may karagdagang implikasyon? Umiling si Lin Fang. Wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, gusto lang niyang ipaunawa sa lahat ang pagkakamali ng kanilang mga paraan. Siya ay may isang tiyak na potensyal at maaaring maunawaan ang maraming mga bagay ngunit marahil ito ay hindi lamang ang kailangan upang maging isang mahusay na pinuno. Patriarch, parang ayaw kong umalis sa sekta. Gusto ko lang na maunawaan ng lahat kung gaano sila kamangmang at kalupitan. Gusto ko rin magkaroon ng dahilan para manatili. Ang mga salita ni Lin Fang ay hindi kasing lamig at matalim gaya ng dati. Maging sina Nan Gangling, Mo Exi at Lu Yuan ay naging mas kalmado sa sandaling iyon. Kahit na manatili siya sa Yunhai sect, hindi ay lalaan ni Lin Fang ang kanyang sarili sa sect sa hinaharap. Gayunpaman, hinangaan niya at nagkaroon ng malaking pagpapahalaga kay Nan Gangling para sa mga aksyon na ginawa niya ngayon.
Bukod pa rito, hindi kailangan ang pag-alis sa Yunhai Sect. Kailangan lang, niya ng dahilan para manatili siya. Lin Feng, pipigilan ko ang iba sa pananakot at pananakot muli sa iyo. Hindi na kailangang sabihin na gagawin ko pa ang aking makakaya para hindi kanila subukang patayin o gumawa sila ng mga maling paratang laban sa iyo. Nangako si Nan Gongli, ito ay para sa kinabukasan. Paano naman yung nangyari kanina? Lahat ng mga taong nang aapi at nananakot sa akin. Sabi ni Lin Feng, ito ba talaga ang hustisya? Ang aking mga salita ay hindi walang laman. Pipalayan ko ang pagilinang ni Lu Yuan at hindi na siya magiging elder. Itataboy din siya sa sekta. Ang mga salita ni Nan Gongling ay matalas at maasim. Lahat ay namangha. Si Nan Gongling ay mapilayan. Ang pagtatanim ng elder dahil kay Lin Feng. Ito ay isang malinaw na babala sa lahat sa loob ng sekta na ang mga bagay ay nagbabago. Patriarch, patawarin mo ako. Sabi ni Lu Yuan na halos namutla nang marinig ang mga salita ni Nan Gongli. Ang pagpilayan sa kanyang cultivation at pagpapaalis sa kanya sa sekta ay magiging dahilan upang maging isang buhay na mas mahina kaysa sa isang normal na tao. Paano siya mabubuhay? Wala na siyang dahilan para mabuhay pa. Ang iyong mga krimen ay hindi mapapatawad. Matigas na sabi ni Nan Gongli. Ang kultibasyon ni Lu Yuan ay kailangang baldado para mahanap ni Lin Feng ang kanyang kapayapaan ng isip. Wen Ren, iligtas mo ako. Alam ni Lu Yuan na hindi babawiin ni Nan Gongling ang kanyang mga salita. Hindi niya nagawang baguhin ang isip ni Nan Gongling kaya isinisigaw niya ang mga salitang ito kay Wen Ren Yan. Ngunit sa sandaling iyon, sinusubukan ni Wen Ren Yan na humanap ng paraan para harapin si Lin Feng. Paano niya maaalala si Lu Yuan? Malamig niyang sinulyapan si Lu Yuan at pagkatapos ay muling hindi pinansin na. Nagparamdam kay Lu Yuan na siya ay pinagtaksilen. Walang puso at hindi patas. Isip ni Lu Yuan. Naunawaan ni Lu Yuan ang ibig sabihin ni Lin Feng. Si Wen Ren Yan ay walang pakialam sa sinuman maliban sa kanyang sarili at hindi isang taong nagmamalasakit sa anumang nakaraang relasyon. Naunawaan na ngayon, ni Lu Yuan na walang silbi na suportahan si Wen Ren Yan, ngunit pinahirapan niya ng husto si Lin Feng at huli na ang lahat para sa pagsisisi. Lin Feng, nasisiyahan ka na ba ngayon? Tanong ni Nan Gongling. Tumingin si Lin Feng kay Nan Gongling na may kalmadong mukha at umiling. Patriarch, tila patuloy kang nakakalimutan ng tungkol sa isang tao. Napangiti si Nan Gongling habang nakatingin kay Lin Feng. Napakatigas talaga ng ulo ng lalaking ito. Natigilan ng lahat sa kanilang narinig at pagkatapos ay tumingin silang lahat kay Mo Exi. Malinaw na naiintindihan nila na ang ibig sabihin ni Lin Feng ay si Mo Exi ang susunod na mapaparusahan. Kung hindi si Mo Exi, sino pa kaya ito? Ngunit maraming tao ang nag-isip na masisiyahan si Lin Feng dahil lamang sa ginawang aksyon ni Nan Gongling para sa kanya. Tinanong siya ni Nan Gongling kung maaari itong ituring na sapat, na isang pahiwatig na dapat niyang isaalang-alang ang buong problema bilang nalutas na. Pagkatapos ng lahat, si Mo Exi ay isang mahalagang tao sa loob ng sekta. Hindi lamang si Mo Exi ay isang elder na may napakataas na katayuan ngunit ang kanyang ama ay isang great elder. Marami siyang kapangyarihan at impluensya sa loob ng sekta. Kung parusahan ni Nan Gongling si Mo Exi, hindi direktang paparusahan din niya ang kanyang ama. Nasa napakakritikal na sitwasyon si Nan Gongling, ngunit para kay Lin Feng, walang kompromiso. Ang kanyang mga salita ay parang isang espada na naglalayong pugutan ng ulo si Mo Exi.